Mga kababayan ko, ako nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sobra-sobrang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil unti-unti na pong nananagot yung mga taong katulad nila na talagang umabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal ko mga kababayan. Muli nandito na naman po ang inyong lingkod, Epipanio Labrador. Dito po sa ating programang Reaction Mo Birada Ko. Pero bago po tayo mag-umpisa, mga minamahal ko mga kababayan, ay binabati muna po natin ang ating mga kababayan Luzon, Visayas, Mindanao, maging ang mga kababayan po natin sa abroad, maging ang mga kababayan po nating mga bago nating mga subscribers na nakakasama po natin sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan. Okay, sa araw pong ito ay hindi na po natin patatagalin. Pag-uusapan po natin ngayon, mga minamahal kong mga kababayan, ito pong si Sara Duterte na kung saan po talagang gumuguho na po. Gumuguho na po. Yung kanyang trust ratings ay talagang hindi lamang po bumababa, talagang bumaba na ng husto, no? Para po maintindihan ninyo, mga minamahal ko mga kababayan, bago po natin ito bigyan ng tirada, panoorin muna po natin ang bidyong ito, mga minamahal kong mga kababayan. Bumagsak ang 12 puntos o bumagsak ng 12 puntos ang trust rating ni Vice President Sara Duterte mula 61% noong Setyembre patungong 49%. Nakapagtala naman ng 31% trust rating. Si House Speaker Martin Romualdez mas mababa ng 10 o 10 puntos kumpara sa nakaraang survey. Ang survey ay sinagawa ng Pulse Asia mula November 26 hanggang December 3 kasabay ng mga impeachment complaint laban kay VP Duterte. So yun, mga minamahal ko mga kababayan, malinaw naman po, di ba? Mula 61 naging 49 na 46 ba kung di ako nagkakamali. 61 naging 49. So inaasahan po natin, mga minamahal ko mga kababayan, na bababa pa po ito dahil nga po sa unti-unti na pong lumalabas pa at marami pang lumalabas na issue tungkol po dito kay Sara Duterte na kumbaga talagang hinahayaan po ng Diyos o pinahihintulutan ng Diyos na mangyari ito sa kanila. Alam nyo mga kababayan, alam ko kung bakit nangyayari ito Para sa akin, sinasadya ng Diyos na mangyari ito sa mga Duterte. Sapagkat matagal na panahon silang namayagpag, hindi lamang po sa kanilang pagiging diktador, kundi sa kanilang pagiging sinungaling, maging sa kanilang pagiging magnanakaw, maging sa kanilang pagiging mamamatay tao. At higit sa lahat, matagal po silang namayagpag bilang mga traidor sa ating bayan. Alam nyo, nakakalungkot ngang isipin, mga minamahal kong mga kababayan Dahil po sa husay nilang magpanggap, magdrama, napakarami po talagang mga Pilipino ang talagang napaniwala po nila. Marami po talaga sa mga Pilipino ang nailagay nila sa kanilang mga bulsa. Pero sa pagkakataong ito, may kasabihan nga tayo, gaano man katagal, gaano man kahaba, gaano man gaano man nila katagal na itinago yung kanilang pagkatao, talagang ang Diyos na rin ang gumagawa po ng paraan. Wala po itong iniwan sa nangyari po sa buhay ni Saddam. Wala po itong iniwan sa nangyari po sa buhay ni Hitler, na akala ng iba ang kanyang ginagawa ay maganda. Akala ng iba ang kanyang ginagawa ay mabuti, na kung saan ay mapapakinabangan ng taong bayan. Pero kalaunan, nalaman din nila, natuklasan din nila na
yung kanya palang ginagawa, yung kanilang ginagawa ay ang makikinabang lang pala nito ay walang iba kundi sila mismo at hindi yung taong bayan. 'Di ba? So ganito rin po ang nangyari po dito sa buhay ng mga Duterte. Matagal po silang namayagpag sa kanilang mga kasinungalingan. 'Di ba? Matagal silang namayagpag sa kanilang kapangyarihan gamit yung kanilang pagiging berdugo. Ngayon, kahit pa po anong gawin ng mga Duterte ngayon, kahit pa gamitin nila, sabihin nila yung kanilang sinasabi noon, wala na pong maniniwala. Dahil malinaw pa po sa salamin yung nakikita ng taong bayan na katotohanan laban po sa kanila. Kasi di ba nga sinasabi nila, sinisiraan lang kami. Pinupolitika lang kami. Ako nagpapasalamat ako sa Diyos kasi hindi lahat ng Pilipino bobo at tanga. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi sa 100% ng mga Pilipino is 85% dito o halos 95% na dito ang nagigising na sa katotohanan. Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi unti-unting namumulat ang kanilang mga kaisipan. Kaya nga tulad ng sinabi ko, hindi nakataka-taka kung bakit bumababa ang ratings ni Sara Duterte. Kasi hinahayaan ng Diyos, tinutulungan ng Diyos ang mga Pilipino na mamulat sa katotohanan. Nang sa ganon ay hindi sila malinlang ng mga demonyong nagkukubli sa kanilang matatamis na salita. Tinutulungan ng Diyos ang mga Pilipinong hindi sila mailagay sa bulsa ng mga politikong akala mo ay totoo. Di ba? Biro mo, mga kababayan ko, kung titignan mo, pag nagsalita si Sara Duterte, abay aakalain mo. Iisipin mo talagang makabansa. Pero kalaunan, natuklasan, na walang iya. Meron pala silang agreement. Meron palang usapan itong bansang China at ang mga Duterte. Di ba? Isa yun sa ginawa nilang katraidoran. Akala mo makabansa. Pero mga traidor pala. Di ba? Isa yun sa dahilan kung bakit hinahayaan ng Diyos na managot sila. Biro mo, pag nagsalita si Sara Duterte, akala mo makatao. Pero kung iisipin mo kung talagang makatao siya, di sana nung ginawa ng tatay niya yung war on drugs, sana sinabihan niya yung tatay niya, wag ganun. Wag ganyan. Kasi may karapatan ng bawat isa na mabuhay. May karapatan ng bawat isa na magbago. May karapatan ng lahat na humarap sa hukuman. Mahirap ka man o mayaman. Lahat may karapatan. Pero ginawa ba yun ni Sara Duterte? Hindi. Kasi sang-ayon siya sa kademonyuhan ng kanyang ama. Di ba? Kung magsalita si Sara Duterte, akala mo maka-Diyos. Di ba? Kung magsalita siya doon sa kanyang mga video, akala mo talaga maka-Diyos. Pero kung iisipin mo, mas pinaniniwalaan niyang Diyos si Kibuloy kaysa sa totoong Diyos. Di ba? Ngayon na nagigipit na siya, nabubuking na siya, gagamitin niya naman ngayon ang Diyos. Kasi hindi niya na kayang gamitin yung pera niya eh. Hindi niya na kayang gamitin yung kapangyarihan niya bilang vice presidente ng ating bansa. Kaya ngayon, ang gagamitin niya ngayon, ang alas niya ngayon, yung pagdadrama, yung pabiktim. Di ba? Mga minamahal kong mga kababayan, yan po ang estilo ng mga Duterte na matagal na nilang ginagawa para lamang po mapaniwala ang taong bayan.
para lamang po mailagay tayo sa kanilang mga bulsa. Yan po ang katotohanan, mga minamahal kong mga kababayan. 'Di ba? Kaya nga nagpapasalamat ako dahil sa Diyos. Alam ko kagustuhan ito ng Diyos, dahil kung hindi ito kagustuhan ng Diyos, hindi mangyayari ito. 'Di ba? Hindi mangyayari ito. Dahil ito ay kalooban ng Diyos, nangyayari ito. Tingnan nyo isa sa mga kasalanan ni Duterte o ng mga Duterte, lalong-lalo na nitong ni Sara, ang dapat niyang panagutan, alam nyo kung ano yun? Yun yung babuyin niya yung batas. Yun yung babuyin niya yung opisina ng OBP. Alam nyo yung opisina ng OBP, yan po ay pinaglingkuran ng ilang mga Pilipinong naging vice presidente na mayroon pong tapat na pag-ibig sa ating bansa. Yan po ay opisina ng mga vice presidenteng mayroon pong tamang pag-iisip. Mayroon pong prinsipyo. Mayroong dangal. Mayroong awa sa taong bayan. Si Sara ba? Masasabi natin may awa sa taong bayan? Kung may awa siya sa taong bayan, bakit kailangan niyang gumamit ng 1,000 pangalan na umano'y naging benepisyo ng confidential fund na wala namang pagkakakilanlan na dapat ay meron? 'Di ba? Biro nyo, ganun kagarapal. Maliban doon sa 400 ka tao na pinapasweldo natin kada buwan. 400 katao na nakasulat doon sa opisina ng OBP na sinasabing empleyado na hindi naman pala mga tao yan. At hindi tunay na mga empleyado, kundi mga ghost employees. Mga minamahal kong mga kababayan, na kung saan ay sumisweldo 30,000 kada buwan. Kung kukwentahin nyo yan, malaking ano po yun. Ipagpalagay na lang natin 100 times 30,000. Ilan yun? 'Di ba? Doon pa lang dapat, kung talagang may awa si Sara Duterte, ay hindi ko nanakawin yung ganito kalaking halaga. Siyempre, saan mapupunta yung sweldo nung 400 na ghost employees na yun? Alam nga namang ibigay niya sa iba, natural, pupunta sa bulsa niya yun, mga minamahal kong mga kababayan. Ganun kagrabe ang kanyang, ganun kagarapal yung kanyang pagnanakaw. 'Di ba? Tapos magagalit si Sara. Bakit siya lang daw ang iniimbestigahan? Paano hindi ikaw lang ang iimbestigahan? Ikaw lang naman yung nakatanggap ng notice of disallowance. Iimbestigahan talaga yung iba dyan kapag sila rin ay nakatanggap, o kung nakatanggap ang Kamara ng notice of disallowance mula sa isang ahensya. Wala Wala namang umabusong katulad ng pang-aabuso ni Sara. Walang nagnakaw ng mga departamento ngayon sa ating bansa na katulad ng pagnanakaw ni Sara Duterte. 'Di ba? Mga kababayan ko, ako nagpapasalamat po ako sa Diyos. Sobrang pagpapasalamat ko sa Diyos. Dahil unti-unti na pong nananagot yung mga taong katulad nila na talagang umabuso sa kanilang pera at kapangyarihan. Alam niyo, sa nakikita ko, kapag wala na pong mga Duterte dito po sa ating bansa, babalik na po sa normal ang takbo ng ating bansa, dahil wala nang mga traidor. Kapag wala ng Bongo, pagka wala ng Bato de la Rosa, kapag wala ng mga traidor, wala ng Aimee, wala ng Robin Padilla sa ating bansa, ay natitiyak ko po, mga minamahal kong mga kababayan, wala na pong pagdurusang mararamdaman pa ang ating mga kababayan, sapagkat wala ng mga taong katulad nila. 'Di ba? Na kumbagay palamunin lang ng ating mga kababayan. Biro nyo, dito pa lang kay Bato de la Rosa, kay Bongo, kay Aimee, kay Robin, 'di ba? Walang ibang paglilingkuran yan kundi si Digongyo lang. Ganun sila kahudas, ganun sila katatraidor, ganun sila ka mga makademonyo talaga. 'Di ba?
hindi na natin pagtatakahan din niya sapagkat ang mafia, ganun naman talaga. Ganun sa sindikato. Kaya nga si Robin Padilla, gustong-gusto, kaya nga si Ipe, gustong-gusto niya kasi sindikato yan. 'Di ba? Oh, pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, mabalik ko tayo dito kay Sara Duterte. Isa lang ang masasabi ko sa iyo, Sara Duterte. Kung nakikinig ka man ngayon, nanonood ka man ngayon. Ha? Huwag ka magtaka kung bakit nangyayari sa iyo ngayon 'yan. Ako na nagsasabi sa iyo. Nararapat lamang na mangyari sa iyo yan kasi umabuso ka eh. Alam mo naman siguro ang bunga ng kasamaan kaysa sa bunga ng kabutihan, 'di ba? So dahil nagkasala ka, hindi naman mangyayari sa iyo, Sara Duterte. Hindi mangyayari sa inyo yan. Kung inayos nyo lang, kung naging totoo lang kayo. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, salamat din po sa inyong palagi pong pag-antabay sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. So bago po tayo magtapos, so doon sa mga solid Epifanio supporters, mamamas ko po ako sa inyo. Doon sa mga nakakaalala po sa akin at may pag-ibig po sa inyong lingkod, Epifanio Labrador. Doon sa mga solid na mga natin, Merry Christmas sa inyo. Doon sa lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa abroad. Merry Christmas. Mamamas ko ang inyong lingkod doon lang po sa mga nakakaalala at mayroon pong puso sa inyong abang lingkod, Epifanio Labrador. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan. Mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.